Magandang oras mga kagkwento. Welcome to KNBK Kwento ng Buhay Ko. Sa mga bagong pasok dito sa ating channel, welcome po kayo at sana po kapag nagandahan nyo ang kwento at ang pagkukwento, baka hindi naman po kalabisan na ang mag-follow. At sa mga dati ng kakwento, enjoy listening sa kwento ni Ate Lerma at ng KNBK Kwento ng Buhay Ko. Dear Kakwento, matanda na ako at marami akong nagawang mali sa buhay ko. Mga maling desisyon dahil sa hindi ako matalino. Kailan nga lang ay may nagsabi sa akin ng ganito. Kawawa naman po kayo. Tumanda po kayong tanga. Sana po hindi manahin ng mga apo nyo ang kabobohan nyo. Libre po ang Google. Mag-research po kayo at nang hindi kayo makulong sa katangahan ninyo. Nanginig ako sa galit nung mabasa ko ang comment na yon. Nanginginig ang kamay kong may hawak ng cellphone ko. Gusto kong mag-type kaagad ng sagot sa comment niya tungkol sa akin pero wala akong maisip na sasabihin hanggang sa na-type ko na lang ang ganito. Hindi mo ako kilala. Hindi kita kilala. Paano mo nasabi sa akin ang ganyan? Siguro bangag ka, no? Na-post ko na ang sagot kong yon sa comment section pero hindi ko pa rin maramdaman na nagluwag ang loob ko kaya ang ginawa ko, dinilit ko na lang ang unang comment ko kaya na-delete na rin ang comment niya. Borado ng lahat, wala nang makakabasa. Naisip ko sana ganun din kadali kapag nagkamali ka sa buhay mo. Pwede mong i-delete para hindi na makita ng iba ang pagkakamali mo. Lalo na kung senior citizen ka na. Tama na wala silang karapatang komentuhan ka tungkol sa buhay at pagkatao mo dahil wala naman silang ambag sa buhay mo. Pero nakaka-insulto pa rin. Masakit pa rin tanggaping nagkamali ka, tanga ka, bobo ka kasi matanda ka na. Solong anak ako kakwento. Namulat ako sa isang mahirap na pamilya. Miracle baby nga daw ako dahil 40 years old na si mama nung ipagbuntis niya ako. 39 siya nung magsama sila ni papa na noon naman ay 57 years old na. Si mama, pangalawang asawa niya si papa. Nabuntis daw siya ng unang nakasama niya pero nagpalaglag siya dahil nasuklam siya sa unang minahal niya. Years later, nakilala niya ang isang matandang binata, si Papa, at sila nga ay nagmahalan at ako ang bunga ng kanilang pag-iibigan. Pumanaw si Papa noong 18 years old na ako sa edad niyang 75. Muling nag-asawa si Mama, si Mang Roger na isang byudo. Sumama siya kay Mang Roger. Iniwan niya ako. Bahala na daw ako sa buhay ko, total 18 na ako. Huwag kayong masuklam sa mama ko. May high blood na siya noon at bawal na sa kanya ang magtrabaho ng mabibigat kaya't sa totoo lang ay nauunawaan ko naman kung bakit niya ako iniwan. Pero sa totoo lang, hindi lang ang high blood niya ang dahilan kung bakit niya sinabing bahala na ako sa buhay ko. Kasi noong mga panahong yon,
Simula actually nung mag-16 na ako, naging sakit na ako ng ulo ng mama ko. Nabarkada kasi ako sa mga maling kaibigan, maagang namulat sa pag-ibig at naging pasaway ako sa magulang ko, lalo na nung wala na si Papa. Hindi na ako makontrol ni Mama noon at wala akong pakialam kung masaktan ko siya. Ang mahalaga lang sa akin noon ay ang pangsariling kaligayahan ko. May isang buwan nga noon na hindi ako umuwi sa mama ko. Sumama ako kay Vincent noon na siyang boyfriend ko that time. Taga Angeles City, Pampanga si Vincent. Nag-live-in kami ng mahigit 1 taon. Nasira lang kami ni Vincent. Naghiwalay kaya napilitan akong umuwi sa mama ko pero that time ay nangungupahan na lang si mama dahil binenta niya ang aming maliit na bahay at lote na naipundar ni Papa. At sa lugar na nilipatan ni Mama, napakaraming tukso. Ang daming babae at lalaking kagaya kong hindi matino, kaya sa halip na magpahinga saglit sa kagagahan ay lalo pa akong napariwara, bagay na mas labis na ikinasusuklam ni Mama. Araw-araw kami nag-aaway ni Mama noon hanggang sa dumating ang best friend kong si Carissa at inaya niya ako sa Marikina. Sumama ako sa kanya upang magpakasaya sa buhay. Ni hindi ko inintindi ang ina ko. Patuloy ko siyang binaliwala at binigyan ng sakit ng ulo at sama ng loob hanggang sa makilala na nga niya si Mang Roger na isang karpintero noong 18 na ako. Sumama siya kay Mang Roger sa Nueva Vizcaya. Iniwan niya ako. Bahala na daw ako sa buhay ko. Marami pa akong nagawang kagagahan, kabobohan, katangahan sa buhay ko. Tila nauntugla ako noong 26 na ako dahil nakilala ko si Noli na isang mabuting lalaki. May kaya si Noli at isa siya sa mga tagapagmana ng kanyang lolo. 4 silang magpipinsang lalaki. Isa doon ay bakla na napilitang mag-asawa para makakuha ng mana. 3 lang ang anak ng kanyang lolo Rodrigo. Panganay si Mama Rodita, mama ni Noli na isang single mom, at si Noli lang ang nag-iisa niyang anak. Hindi na ulit nag-asawa ng lalaki si Mama Rodita. Nung makilala ko si Noli, kapwa niya babae ang kinakasama ni Mama Rodita. Sumunod na anak ni Lolo Rodrigo ay si Tito Manuel. May 5 siyang anak, 3 babae at 2 lalaki, sina Marvin at George. Ang 2 ito ay pinamanahan din ni Lolo Rodrigo. Bunsong anak ni Lolo Rodrigo at Lola Manuela si Tito Chris na nakatatlo ng asawa, ngunit sa pinakasalan niyang si Tita Juliet ay si CJ lang ang kinilala ni Lolo Rodrigo na siyang pang-4 na tagapagmana niya. Si Noli kakwento ay pang-18 kong boyfriend. Kasama na yung unang boyfriend ko nung 11 years old ako, si Joshua, kasi matagal kami. Grade 5 ako nung maging kami ni Joshua. Naghiwalay lang kami nung 1st year na ako sa high school. Hindi ko na babanggitin yung ibang lalaking naging bahagi ng buhay ko. Mag-focus na lang tayo sa huling lalaki. Si Noli nga dahil siya talaga ang minahal ko. Siya ang nagpabago sa akin. Nagturo sa akin na mangarap at mamuhay ng simple pero tahimik kahit pa. Ang pagsasama namin noon ay nagkaroon ng hamon dahil sa kondisyon ng kanyang lolo sa lahat ng 4 na apo niyang tagapagmana niya na dapat ay mabigyan muna siya ng apo bago nito ibigay ang kanya-kanyang mana. Pero dahil si Noli ang panganay na apo, ay mas marami siyang mamanahin. Hindi lang lupa, pera, sasakyan, kundi may bahay pa sa probinsya. Si CJ, dahil sa mana, 18 years old lang siya ay nag-asawa na. Si Noli, pinakamatandang apo, ay may prinsipyo na hindi siya mag-aasawa para lang sa mana. Mag-aasawa siya dahil mahal niya ang babaeng pakakasalan niya.
Dahil sa naging paninindigang iyon ni Noli, may nagsulsol kay Lolo Rodrigo na dagdagan din ang kondisyon para kay Noli para sa mana. At ang sulsol na yon ay sinunod naman ni Lolo Rodrigo. Hindi sapat na mag-asawa lang si Noli. Dapat daw, apo muna bago mana. Dahil sa sulsol na yon ay hindi muna kami nagpakasal ni Noli kahit na gustong gusto na ni Noli ang pakasalan ako. Nakipagtalo pa nga siya noon kay Lolo Rodrigo pero hindi siya pinakinggan. Dahil doon ay nagsama muna kami ni Noli sa bahay na mamanahin niya sa San Fabian, Pangasinan. Si Lola Manuela ang taga San Fabian. Si Lolo Rodrigo ay isa namang Kabitenyo ngunit sa Maynila lumaki, nagtrabaho at nagkapera. Nakapagpundar siya ng mga properties sa Quezon Province, Pangasinan at sa Manila. Ngunit noong panahong makilala ko si Noli ay dati nang naipamahagi ni Lolo Rodrigo ang karamihan ng mga ari-arian niya sa 3 niyang anak. At ang mga natitira na lang ay mga properties na ipapamana naman niya sa mga apo niyang kinilala niyang legitimate. At dati ay si Noli daw ang paborito niyang apo dahil siya nga ang panganay at kahit babae si Mama Rodita ay apelido pa rin ni Lolo Rodrigo ang gamit ni Noli dahil nga sa hindi naman nagpakasal si Mama Rodita sa ama ni Noli. Nakilala ko sa Maynila si Noli noong ilang taon na akong nagpapakatino. O kakwento na untog din ako. Napagtanto ko rin sa wakas na kailangan kong magpakatino. Sales lady ako noon sa isang hardware sa Marikina at si Noli naman ay kanang kamay ni Tito Vince, isang interior designer na bakla, matalik na kaibigan ni Mama Rodita. Noong araw na yon ay namili ng materyales si Noli sa pinagtatrabahuan kong hardware at ako ang nag-asikaso sa kanya. Noon pa lang ay nakalkula ko na ang pagkatao ni Noli at hindi ako nagkamaling matino siyang lalaki. 28 years old na siya noon at 1 taon na siyang single that time dahil simula nung maghiwalay sila ni Agnes na pinakamamahal niya noong 23 years old siya ay hindi na siya nagmahal ulit. Ang masakit daw na hiwalayan nila ni Agnes ang dahilan kung bakit nagpasya siyang lumayo muna ng Tayabas, Quezon dahil may kinalaman sina Mama Rodita at Lolo Rodrigo sa pag-iwan sa kanya ni Agnes. Sa madaling salita, tuluyan lang daw nakamove on si Noli kay Agnes nung makilala niya ako. At ako naman ay naniwalang handa na akong magmahal at magtiwala ulit nung dumating si Noli sa buhay ko. In short, pwede talagang isipin na ako at si Noli ay tinadhanang magkita nung araw na yon na ako ay 26 na at siya ay 28 years old naman. Pareho kami nang nararamdaman nung araw na yon kaya't muli nga ay nakita namin ang maaliwalas na landas tungo sa isang matibay na relasyon. Dahil din sa akin ay nilimot na ni Noli ang sama ng loob nito sa kanyang ina at Lolo Rodrigo. Nung kami na matapos ng 7 buwan niyang panliligaw, inuwi niya ako sa Tayabas City at ipinakilala sa kanyang pamilya. Nakarinig nga lang siya ng panunumbat mula sa mga kaanak niya dahil nung nakaraang araw lang daw ay ikinasal ang pinsan niyang si CJ sa edad lang na 18 ngunit hindi man lang siya umuwi. Dinedman na lang ni Noli ang mga panunumbat na yon at nakita ko din ang galak sa mga mata ni na Lolo Rodrigo at Mama Rodita nung ipakilala ko ni Noli sa kanila.
3 araw kami sa Tayabas City noon at pangatlong araw ay sina Mama Rodita at Lolo Rodrigo pa ang nagsabi sa akin ng tungkol sa mga mana na never nabanggit sa akin ni Noli. Ang kwento ni Noli sa akin ay napakasimple daw ng kanyang pamilya at kung magpapakasal man daw kami ay mula sa ipon niyang pera ang gagamitin niya sa aming pagpapakasal at pagsisimula ng aming buhay mag-asawa. At okay lang sa akin yon. Sa katunayan, bahagi ng pangarap ko noon ay magkatulong kami ni Noli sa pagtataguyod ng aming pamilya. Mangungupahan kami sa Marikina at doon na kami bubuo ng pamilya. Kaya lang nung isama kami ni Lolo Rodrigo sa San Fabian, Pangasinan upang ipakita sa akin ang mga mamanahin ni Noli, ay nagbago bigla ang pangarap ko. Yung payapang baryo, preskong hangin at lunti ang paligid, yung dagat na malapit lang sa bahay ay labis na nagpakalma sa damdamin ko. Noon na ako nag-imagine na doon ko na aalagaan at palalakihin ang mga magiging anak namin ni Noli. Bahagya lang akong nasaktan nung magbago ang kondisyon ni Lolo Rodrigo tungkol sa mana. Sa ibang pinsan ni Noli, sina CJ, ang magkapatid na Marvin at George, nakuha kaagad nila ang mga mana nila nung makasal sila sa mga asawa nila, kahit wala pang apo si Lolo Rodrigo mula sa kanila. Ang minana kasi nila ay tig 2 milyong piso at tig 1 apartment unit sa Maynila. Yun lang. Samantalang ang para kay Noli ay bahay nga sa San Fabian, 5 hectares na lupa, 2 hektarya sa San Fabian at 3 hektaryang bukid sa Santo Tomas La Union at 1 milyong piso. Mas maraming mamanahin si Noli kaya siguro nainggit ang mga kamag-anak niya at sinulsulan si Lolo Rodrigo na hindi gawing simple ang mga kondisyones para kay Noli. Kinontra ni Noli ang pagbabago ng mga kondisyones. Galit siyang humarap kay Lolo Rodrigo noon nang walang pasabi sa akin. Nalaman ko na lang kay Mama Rodita na sinabi ni Noli sa kanyang lolo na may mana o wala, pakakasalan niya ako. Oo, naantig ako noon dahil sa labis na pag-ibig sa akin ni Noli pero kilala ko ang sarili ko. Hindi ko deserve ang mabigyan ng ganong level ng pagpapahalaga dahil kung ikukumpara ako sa mga naging asawa ng mga pinsan niya, pwedeng masabing ako ang pinakabulok dahil sa nakaraan kong buhay. Nagpapasalamat ako noon na ganon ako kamahal ni Noli pero yung maisang tabi o mawalan ng halaga yung mga mana niya dahil sa akin, para sa akin ay malaking katangahan. Nasabi ko mismo kay Noli noon, "Huwag kang tanga, Noli. Para ipagpalit mo ang mga mana sa akin, kabubuhan yun." Nagulat siya, kunot noong tumingin sa mukha ko kasunod ng tanong na, "Pinagdududahan mo ang sincerity ng pagmamahal ko sa iyo, babe?" "Hindi. Pero hindi ka mayaman para ibaliwala ang mga mana kapalit ko. At kilala mo ako, Noli. Alam mo ang nakaraan ko. Wala akong pakialam sa nakaraan mo, babe. Sinabi ko na yan dati sa'yo." "Noli, payag ako sa kondisyon ng lolo mo. Tsaka mo na ako pakasalan kapag nagsilang na ako ng unang anak natin. Mag-live-in muna tayo. Doon sa San Fabian. Yun na lang ang ipakiusap mo sa lolo mo. Titira muna tayo sa bahay doon." Malalim ang naging titig ni Noli sa mga mata ko nung sabihin ko yun pero hindi siya kumontra. At yun nga ang nangyari kakwento. Lumipat kami ng Pangasinan matapos sumang-ayon si Lolo Rodrigo sa pakiusap naming doon muna kami titira sa bahay kahit na yun noon ay hindi pa naipapamana kay Noli.
Namuhay kami ng simple sa San Fabian. Bumili ng tricycle si Noli. Namamasada siya kapag wala siyang gawain sa bukid. Yes, pinasaka na rin sa kanya ang 2 ektaryang bukid sa San Fabian pero porsyentohan lang sa ani. Gaya ng usapan sa dating nagsasaka, ang ani napupunta pa rin kay Lolo Rodrigo. Nagkaroon na ako ng maraming kaibigan noon sa baryo, mga simpleng tao, karamihan mga misis na may simpleng pananaw sa buhay. At sa dami nila, alam kong hindi lahat ay matapat sa akin dahil hindi ko inilihim sa kanila ang tungkol sa nakaraan ko. Maging ang sitwasyon namin ni Noli at ang tungkol sa nakapending na mana, alam na mga close friends ko at marami sa kanila ang nagbigay sa akin ng tip kung paano ako magbuntis kagad, subalit nabigo ako. Apat na taon na kaming nagsasama ni Noli ay hindi pa rin ako nabubuntis. Ang utos noon ni Lolo Rodrigo kay Noli ay hiwalayan na ako. At maghanap na lang daw siya ng iba dahil sa 30 na ako pero hindi pa ako nabubuntis. Sa matinding desperasyon ko noon kakwento ay nakagawa pa ulit ako ng kasalanan. Malaking kasalanan kay Noli dahil nakipagtalik ako sa pinakagwapong ex ko, si Renzo. Hindi lang minsan kundi maraming beses para lang magbuntis na ako kasi ang duda ko noon ay si Noli ang may diferensya pero ako pala. Nalaman namin ito nung sa wakas ay nagkaroon na kami ni Noli ng lakas ng loob na magpasuri sa doktor at yun nga, ako pala ang may diferensya. Hindi patanggap ni Noli ang resulta. Nakita ko kung paano siya nalugmok sa malalim na disappointment pero ako, gets ko. Agad kong napagtanto at natanggap na yun ay karma ko. At ito na ang kabubuhang pinagsisihan ko. Sa 4 na taon naming pagsasama ni Noli, nagbago na rin ang pananaw at damdamin niya sa akin. Noon, kung matatandaan nyo, sinabi niyang pakakasalan niya ako may man naman o wala. Pero matapos gumuho ang mundo ko dahil sa resulta ng check-up, tuluyan pa akong nawasak dahil ayaw na rin akong pakasalan ni Noli. Nauunawaan ko siya sa totoo lang kasi 4 na taon niyang naranasan ang mahirap na buhay sa San Fabian. Kaya naman hindi masamang naisin na rin niyang makuha ang mana kahit na mawala na ako sa buhay niya. Pumayag na lang akong maghiwalay kami kakwento. Kahit alam kong baka kabobohan ulit ang desisyon kong yon ay sumang-ayon ako kay Noli kasi alam nyo, hindi siya masamang tao at may tiwala pa rin ako sa kanya. Lalo na nung sabihin niyang mag-aasawa ko ng iba. Pero kapag nakuha ko ang mana, hahatian kita. Pumayag ako kakwento. 3 buwan ko pa lang sa Maynila mula nung maghiwalay kami. Nasa bahay ako ng best friend kong si Carissa na noon ay bagong panganak sa first baby nila ni Andrew. Tumawag sa akin si Noli at sinabi niyang pakakasalan na niya si Vilma na kababata niya kahit hindi sila nagmamahalan. 1 taon nang dumaan, nagsilang na ng bata si Vilma and 5 months later nakuha na ni Noli ang lahat ng mana at tinupad niya ang promise niya. Binigyan niya ako ng ₱250,000 at yung 2 ektaryang bukid sa Santo Tomas, La Union. 3 ektarya actually yon pero binenta niya yung 1 ektarya at pinaghatian ulit namin ang pera.
Walang nakakaalam na member ng pamilya niya sa ginawa niyang yon, maging ang mama niya. Nilakad niya ang mga papeles at tinawagan lang niya ako sa telepono ni Carissa nung ako'y pipirma na sa deed of sale ng lupa. Talagang ipinangalan niya sa akin ang 2 ektaryang lupa. Kaya lang, may munting hiling si Noli noong nasa Santo Tomas La Union ako at inilibot ako sa lupang ibinigay sa akin. Tabing kalsada yung bukid at may parte ng bukid along the road na hindi natamnan ng palay dahil may mga puno at dati ay may kubo doon pero nasira na lang. Ganito ang pakiusap ni Noli noon. Pwede bang magpatayo ka ng kahit maliit na bahay lang dito? Kahit bahay bakasyonan mo na lang. Kung ayaw mong gastusan, kahit ako na lang magpapatayo. Basta't kung pwede, habang wala kang asawa, magkita man lang tayo kahit paminsan-minsan lang. Gusto kong sagutin si Noli noon ng, balak mo pa akong gawing kabit mo. Yun ang gusto kong sabihin sa kanya pero hindi ko sinambit dahil nakita ko ang pamumula ng mga mata niya, tanda ng pagpipigil ng kanyang luha. Sa totoo lang, kahit ang dami ko ng pinagdaan ng relasyon at madali ako nakamove on kay Noli, naantig pa rin ako sa tagpong yun na nakiusap siyang magkita pa rin kami paminsan-minsan kasi alam kong mahal pa rin niya ako. Pwede ba yun, babe? Ay, Lerma? Tumango ako. Oo, Noli. Pwede yun, pero huwag mong suluhin ang gastos sa pagpapatayo ng bahay dito. Hati na lang tayo. At alam mo namang hindi ako matinong babae, di ba? Tumulo na rin ang luha ko sa pagkasabi ko nito. Aminin ko, Noli. Sa desperasyon kong magbuntis noon, nakipag-sex ako sa isang ex ko. Nagtaksil ako sa iyo pero wala pa rin nangyari. See? Hindi ako matinong babae kaya siguro tadhana na ang gumawa ng paraan para hindi mo ako mapakasalan. I'm a cheap girl, Noli. At kung gusto mo akong gawing kabit mo, okay lang sa akin. Kaya pumapayag akong magkaroon ng bahay dito at gawin nating dating place natin. Umaagos na ang luha sa mata ni Noli noon pero nung magsalita siya, bakit hindi ganun ang tingin ko sa iyo, Lerma? Bakit mahal pa rin kita? At bakit parang ayoko nang umuwi sa asawa ko? Gusto kong dito na lang ako kasama ka. Bakit pakiramdam ko pinakamalaking katangahang nagawa ko sa buhay ko ang magpakasal sa isang babaeng hindi ikaw? Noli, ngayon lang yan. Lilipas din yan. Lerma, nasabi mo na dati sa akin yan. Kaya nga pinili ko ang mana. Dahil akala ko sa una lang mainit ang pag-ibig ko sa iyo pero bakit nung ikinakasal na ako kay Vilma, umiiyak ako at ikaw ang nasa isip ko. Si Agnes, mahigit 5 taon ng relasyon namin. Akala ko hindi ko na kayang magmahal simula nung iwanan niya ako pero nung nakilala kita, nakaahon ako at sa 4 na taon nating pagsasama, akala ko makakamove on din ako kaagad sa iyo pero hindi, Lerma. Hindi pala. Dahil narito ako sa harap mo, handang maging masama. Handang magkasala sa Diyos dahil mahal na mahal kita. Noon ay iniwas ko ang tingin ko kay Noli dahil para akong sinampal sa katotohanan ng ako ang dahilan kung bakit magiging masamang lalaki na siya. Kung bakit magkakasala na siya sa Diyos kasi nga kasal na siya kay Vilma pero naroon ako't pumapayag na maging kabit niya. Pumayag pa akong gastusan niya ang pagpapatayo sa bahay na siyang magiging saksi sa aming pagkakasala. Hindi ako magpapaka-plastic para sabihing matino akong babae kasi that time, simula nung malaman kong may diferensya ang matris ko, hindi ako mabubuntis ay nawalan ulit ako sa katinoan. Kaya nga pumayag akong maging kabit. Actually kahit sino saan ang lalaki, okay lang na maging kabit ako kasi hindi naman ako mabubuntis.
Pero kasi, yung lalaking nag-alok sa akin na maging kabit ko ay ang lalaking mahal ko at mahal na mahal ako. Kaya, tatanggi pa ba ako? Noong pumayag akong maging kabit ni Noli, 32 years old na ako, 34 naman siya, taong 1991 yon. 2 taon kami nagkikita at nagsasama bago nalaman ni Vilma at handa itong idemanda kami. Handang harapin ni Noli noon ang ikakaso sa kanya ng asawa niya, pero ako ay nag-abroad bago pa magkagulo. Namasukan akong domestic helper noon sa Hong Kong. Nag-alaga ng batang itinuring kong akin, 7 taon na hindi ako umuwi. 41 years old na ako nung magkaroon na rin ako ng high blood at pinauwi na ako ng amo ko noong year 2000. Masakit sa akin ang pag-uwi ko kasi napamahal na sa akin ng sobra ang alaga ko, anak ng amo ko, lalo na't mama pa ang tawag sa akin. Kaya lang wala akong choice kundi umuwi na dahil hindi na ako fit to work. Umuwi ako ng San Fabian, hindi alam ni Noli dahil simula nung mag-abroad ako, nawalan na kami ng communication. Nung time kasi na yon, year 2000 ay hindi pa gaanong uso ang cellphone. Sa San Fabian ay lubha naman akong nalulungkot kaya't naisipan kong mamasukan sa isang orphanage. Hindi ko na lang sasabihin kung saan dahil doon ay may nagawa na naman akong kabubuhan. Nagnakaw ako ng bata. Akala ng mga madre at mga nagtatrabaho sa ampunan ay mabait ako. Pinagkatiwalaan nila ako dahil nakita nilang sobra akong nahilig sa mga bata. Nakita nila ang sinseridad ko sa pagtatrabaho kahit walang malaking sweldo, allowance lang. Doon ay nadatnan ko ang babaeng itago na lang natin sa pangalang Angela. Ayon sa kwento ni Nanay Lagring na tagapamahala noon sa orphanage, si Angela ay ni-rape ng stepfather niya. Nagbunga ang panggagahasang yon at si Angela ay sa orphanage na nagbuntis at nanganak, pero hindi niya gusto ang baby na isinilang niya. Ang baby na yon ay itago na lang natin sa pangalang Angelo. 7 months old lang si Angelo nung dumating ako sa orphanage at sa kanya talaga ako na-focus noon. Unang kita ko pa lang noon kay Angelo, talagang nahulog na ang loob ko sa kanya. Nasa ibang kwarto si Angelo, dulong-dulo, while si Angela ay nasa kabilang dulo naman. Talagang kinasusuklaman niya ang bata, ayaw niyang masilayan man lang ang anak niya. Sabi pa nga ni Nanay Lagring, tunog lang ng iyak ni Angelo, sapat na para masira ang buong araw ni Angela. Nakita ko ang mga effort ni Nanay Lagring noon na ilapit si Angelo kay Angela, pero ayaw talaga ni Angela dahil ang mukha daw ng bata ay nagpapaalala sa kahayupan ng stepfather niya. Engaged na raw kasi noon si Angela sa kanyang boyfriend pero iniwan siya dahil sa pagkakagahasa niya. Ako, gustong-gusto kong ampunin si Angelo at ayon kay Nanay Lagring ay pwede naman daw. Kaya lang, ang ayoko ay yung pagdating ng araw, malalaman ni Angelo na ampun ko siya. Ampun ko lang siya. Ang gusto ko, ituring niya akong biological mother niya at walang tao o anumang dokumento o papel na magpapatunay na siya ay ampun ko lang. Kaya ninakaw ko siya.
Ibinenta ko ang lupa at bahay sa San Fabian. Lumipat ako ng lugar sa malayo. Gamit ang pera, napagawan ko ng birth certificate si Angelo at ako ang kanyang ina. Pinalaki ko siya ng maayos, binusog ng pagmamahal, ngunit hindi ko maunawaan kung bakit lumaki siyang pasaway. Inabuso nito ang kabaitan at pagmamahal ko sa kanya. Edad 22 siya, nagtapos na siya ng kolehiyo at labag man sa kalooban ko ay ipinagtapat ko na sa kanya ang totoo na hindi ko siya totoong anak dahil baog ako. Hindi naman siya nagalit sa akin, pero dahil sinabi ko kung sino ang tunay niyang ina at kung taga-saan talaga si Angela ay hinanap niya ito. Gusto pa akong kasuhan ni Angela noon, pero tinakot naman siya ni Angelo na kung gagawin niya yun ay hindi na ulit siya magpapakita sa tunay niyang ina. Napagtanto din pala ni Angela na mali ang pagkasuklam niya noon sa bata. Hinanap daw niya si Angela noong bago pumanaw si Nanay Lagring dahil ipinagtapat naman ni Nanay Lagring kay Angela ang pagpuslit ko sa anak niya. Nito lang February 2025, sa edad na 25 ay ikinasal na si Angelo kay Carmina na kapitbahay ni Angela sa Bulacan. Doon sila nagkakilala dahil doon na rin tumira si Angelo. Tanggap naman kasi siya ng asawa at mga anak ni Angela. Imbitado naman ako sa kasal ni Angelo, pero hindi ako ang tumayong magulang niya sa kasal nila sa simbahan kundi si Angela. Masakit yun sa akin, pero ano bang magagawa ko? Hindi ako nagpunta, hindi lang dahil sa hindi ako ang kinuhang ina kundi dahil nahihiya akong magpakita kay Angela at sa mga kamag-anak niya. Sa ngayon, nag-iisa ako dito sa aking maliit na bahay sa edad kong 66. Dati, kasama ko dito ang mag-asawang Fred at Jonella na mga tauhan ko sa aking food cart business, pero nagpasya na silang bumukod. Nangungupahan na sila dyan lang sa malapit. May mga katulong din ako sa bahay, ang mag-inang Sylvia at Santina. Nakatira naman sila dyan sa bandang likod. Mababait naman sila dahil mabait din ako sa kanila. Ramdam ko ang malasakit nila sa akin, pero nariyan pa rin ang katotohanang nag-iisa ako at wala akong pamilya. Yung mama ko, 2003 pa lang daw ay pumanaw na, pero hindi ko nakita. Isang kaibigan lang sa Facebook ang nagkwento sa akin. Noong panahong yun kasi ay hindi pa uso ang cellphone at ang social media. Si Angelo, kinukumusta naman niya ako sa Messenger, pero mahigit 1 taon na siyang hindi nagpapakita dito. Nakakalungkot na sa kabila ng lahat ng pagmamahal ay iniwan pa rin ako ng batang ninakaw ko. Si Noli maligaya na rin sa kanyang pamilya, 5 anak at 8 apo. Natutunan na rin niyang mahalin ang kanyang asawang si Vilma. Tama, at least totoo ang sinasabi nilang natututunan ang pag-ibig. Napapangiti na lang ako out of desperation na sa ganito humantong ang buhay ko. Sana hindi ito danasin ng ibang babaeng kagaya ko. Libangan ko sa araw-araw ang TV at internet at ako ay diehard fan ni Duterte. Sumama ang loob ko sa pagkakakulong niya sa ICC at isa ako sa mga nakikipagbardagulan sa Facebook sa pagtatanggol sa kanya base sa kaalamang meron ako na nagmula lang din sa mga pro-Duterte vloggers na pinaniniwalaan ko. Hindi lang minsan kundi ilang beses na akong nasabihan sa comment section na tumanda daw akong tanga. Sana daw hindi manahin ng apo ko ang kabobohan ko. Gusto kong sagutin noon ang taong yon. Kaya lang, nasaktan ako kasi ang isasagot ko sana ay, sana all may apo. Hanggang dito na lang kakwento at sana'y mabasa mo rin itong munting kwento ng buhay ko.
Gumagalang at nagpapasalamat, Lerma. Nakakalungkot naman na Lerma ang naging ending nitong kwento mo. Hindi ng buong kwento ng buhay mo. Sa kasalukuyan lang medyo hindi masaya sapagkat sabi mo nga nag-iisa ka. Kaya lang may isa-suggest lang ako kung hindi mo mamasamahin Ang nanay mo, ang mama mo ay nagkaroon ng asawa, si Mang Roger, hindi ba? Sila ba hindi nagkaroon ng anak? Hindi mo na nabanggit. Baka naman meron kang kapatid sa ina at least para meron kang, alam mo yon, kapatid, makakasama, kamag-anak, hindi ba? At saka baka meron kang kamag-anak talaga na hindi mo lang pinagtuunan ng pansin sapagkat yung mga unang bahagi ng buhay mo kasi ay hindi kaaya-aya. Ikaw na mismong nagsabi na hindi ka matino at malamang nalaman niya ng mga kamag-anak nyo na hindi mo nga nabanggit sa iyong kwento. Basta, ang gusto ko lang sana ay makatuntun ka man lang sana ng kahit kamag-anak. Mas maganda sana kung yung mga bata, yung mga kapatid mo sana sa ina kung sakaling meron, hindi ba? Ilang taon ba yung nanay mo noong makilala niya si Mang Roger? Sa tingin ko meron Ha? So, yun lang naman ang masasabi ko. Tungkol naman sa mga nangyari na, wala tayong magagawa doon kasi hindi na maibabalik, And wala ka na rin nabanggit kung nga pala 66 ka na. Isasuggest ko sanang umibig ka ulit kaya lang who knows, hindi ba? Malay mo, ano ba yung itsura ng 66? Baka pwede pa kung meron. Hindi, joke lang. Ikaw nang bahala tungkol sa tibok ng iyong puso, Ate Lerma. Okay? And ano pa ba ang sasabihin ko sa'yo? Maraming salamat na lang sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Yung pagiging, ang tawag mo? Yung parang pag-amin mo na ikaw ay kulang sa talino, sa tingin ko ay nung nakaraan lang yon. Sa tingin ko ngayong matanda ka na, baka meron lang isang bagay na sa tingin mo ay mali na kailang pinagpapatuloy mo pa rin, yun ang kailangan mong pagtantuin. Okay? Hindi tayo pwedeng magbanggit pala ng anything na political. Kaya ikaw na ang bahala. Okay? Basta ako, naniniwala ako na walang taong bobo. Nasa iyo lang yon kung gusto mong i-consider na pag-aralan yung dahilan kung bakit tinatawag kang bobo. Okay? Nasa preference natin yan. Ako, minsan din akong naging bobo pero pinili ko yon. Kahit alam kong hindi wise na gawin at ipaglaban yon ay ginawa ko pa rin. Kaya natawag din akong bobo at okay lang yun sa akin kasi ang mahalaga, masaya ako na nasusunod ko yon. Masaya ako na nagagawa ko yung ikasasaya ko na hindi ikinasasaya ng iba na siyang nagsasabing bobo ako. Okay lang yun. Kanya-kanya tayong buhay, kanya-kanya tayo ng puso at isip. Okay? At again, maraming salamat Ate Lerma. Napakahaba na. At ngayon sa ating mga shoutout. Shoutout kay Jen Baruga Mangulad, ganoon din kay Daisy Agaid, Ken Pasca, shoutout to you, ganoon din kay Rombawa, Bunwen Jackie, kay Boss Paul Sherwin Ramones Sablao, shoutout to you, and Kiki ABP5, shoutout to you, and Shero, shoutout to you, ganoon din kay Maricel Jimenez Sana, Maylin Contapay Zinampan, shoutout to you, kay Crystal Calabiao si Baluka, ganoon din kay Ganapin Lawigan Jovian, and Reden Solanio, hello kay Bono, shoutout kay Kuya, shoutout sa'yo,
Redensoliano Solanio ng Gonzaga, Cagayan. Kay Imerlin Domingo Sambo Dayos, shout out to you. And hello Kuya Bono, pa shout out sa Balinsaten Sabado family. Lagi nakaabang sa bagong kwenta from Minagbag, Quezon, Isabela. Thanks a lot. Lilibet Balinsat Sabado. And Arlene Obuan Baluang, shout out to you. At shout out po sa lahat ng abangers dyan sa Singapore. Lani Balinan, Ligutan Bakay, shout out to you. At sa lahat ng nandyan sa Scenic Villas, Hong Kong. And Juvie Palak Sanense. Shoutout Kuya Bono sa pinsan ko na si Jarige. Ingat lagi. And minsan kasi kahit mali ka, hindi pwedeng manahimik na lang. Lalo na kung sinosobrahan ka na. Porket mali ka, no, ipaglaban ko din katwiran ko. Pero, mahirap ipaglaban ng mali. Laban sa tama, but any pa-shoutout na lang po. TYSM. It's Josie Flor Simangan. Maraming salamat sa pagsuporta dito sa ating channel at sa aming mga Facebook page ng mga anak ko. Real Up, pa-shoutout Kuya Bono, watching in Yonlong, Hong Kong. Solid listeners ako mula nung DJ ka pa. From Makati, Bambang, Nueva Vizcaya. Aabangan ko ang bahagi ng kwento ng buhay ko. Lumaban na rin ako sa taong minahal ko, kaso 7 years namin sumuko na po ako. Dahil nag-iba na po siya. Di gaya ng dati, kaya yan po ang ibabahagi ko Kuya Bono kapag sa atin po ng araw, maharap ko po bumuo ng kwento ko. Nalalabo ang aking mata, nahirapan ako magbasa. Mahina yung aking salamin na pinabili ko lang kasi. Mga pangalan na lang yung mga babasahin natin, tsaka na lang yung mga messages ninyo, okay? Real Up, shout out to you. Ganun din kay Sonny Season Agustin Jr., shout out to you. And Kabyahero Vlog, shout out to you. Butakan Kawilan Basig Maricel, shout out to you. Ganun din kay Phrase Q Bonilla. And Emma Cardena, shout out to you. Debs Diwinet, sana tama ako. Moises De La Cruz, shout out kay Ma'am Reyes, Ma'am Ella Reyes Corcuera. Revi Pascual Pacleba, Kuya Bono, pa-shoutout po. Always listening here in Oman. And sana may part 2 na yung kay Badet. Yeah, gusto ko ring marinig yung part 2 ni Badet. Hopefully, Badet, if you're listening or watching, baka naman. Chrislyn Subak, pa-shoutout kuya kay Wendalyn Peralta at Ann Ruaburo Urian. From Chrislyn Subak, May Galarse, shout out to you, May Galarse. Edin Batang Mapile, shout out to you. Lani Joan Baligod Doctolero, shout out to you. Ganun din kay Odlus Maru. Shout out po kay Mary Joyce Maborang Corpus ng Taiko Shing, Hong Kong. Insan, shout out kan Bakit Joyce from Odlus Malu. Rodel de Guzman, shout out to you dyan sa Macau. Levelyn, shout out to you. And Joe Gumaru, shout out to you. Jason Mariano Arante, shout out to you. Barbie de la Cruz Almazan, shout out to you. Rizabel Gaspar Eclar. Rems Amistad, shout out from Chuanwan, Hong Kong. Pa-shoutout Kuya Bono, sabi naman ni Julie G. Garasi. And Yang, shout out to you. Shout out po sa pinakamamahal kong asawa na si Janelle Respicio, especially sa dalawa kong Janakis na sina Faye at Maria Isabel na mag-birthday sa September 24. Kailan ba yun? Bukas ba o ngayon? Kung bukas, advance happy birthday. Kung ngayon, happy birthday. Kung nakaraan na, belated. Hindi ko natanda yung mga petsa eh. Mula nung hindi na ako nagtatrabaho, nung hindi na ako empleyado, wala na akong pakialam sa date.
Pinaglaban ko ang mali pero nawala pa rin. Kuya Bono, sabi naman ni Viloria Ulangco, pero may charot sa dulo. Jam Malana, shoutout to you. Ganun din kay Mi V. Montañez. Mahirap talaga ipaglaban ang mali. Yeah. Bart Ryan, Tomas Kerubin, gang ngayon na nagkikipaglaban ako sa mali. Minsan kasi, nakakasawang maging tama kasi di ka napapansin. Do something wrong and you'll get noticed. Naku, huwag. Bart Ryan, Tomas Kerubin, shoutout to you. Maraming salamat sa opinion. And again, Ate Lerma, maraming salamat sa iyong kwento. Nakakalungkot sa dulo. Pero anyway, maraming salamat. Sana may ma-inspire, matuto. Okay? Yan. Napakalalim. Pero kung minsan kasi ang pagbabalik sa nakaraan ay useless na kung para sa'yo. Pero kung para sa iba, para hindi nila magawa yung mga nagawa mong mali, ay very beneficial na isinero mo nga ang iyong kwento. Stay healthy ka, kwento. Stay safe and may God bless us all.